Yo guys, check, kamusta mga idol? So ayan, mag-a-update tayo ngayong Monday night. Grabe, ang aga ng mayor namin nag-announce mga lods. Tanghali pa lang ata nag-announce na siya na walang pasok bukas. So saludo ay mayor mga idol. So bukas walang pasok mga lods, no? So ayan malapit mga news natin ngayon mga lodi. Sa totoo lang, yung mga balita natin ngayon medyo mix, no? May global news, trending news at syempre yung ating crypto news, mga idol, updates sa ating crypto kung ano yung mangyayari. Papunta ba tayo sa negative o papunta tayo sa good news? Ayan mga lods, no? So yung mga nanood kanina medyo matindi, di ba? Nakagulat dahil kasama yung DTCC, mga loads. No, kung kasama yun, nako, medyo ibang usapan pagka ganun. So, check natin kung ano yung mga update ngayon. Pero bago ang lahat, mga loads, like, subscribe, comment, click the notification bell. Napakalaking tulong yan sa aming mga content creators. At libre lang po yan, mga loads. No? So, ayan, start na agad tayo. Matindi to, mga idol. Dito muna tayo sa ating ano muna tayo, geopolitical muna tayo, no? Kasi ang alam ko, kasi meron akong tropa sa Oman, mga lods, no? May mga kaibigan ako diyan, tropang dikit. At nung nagkaroon ng kaguluhan diyan sa Middle East, mga lodi, actually yung Oman, talagang hindi nakikialam yan. Kumbaga, parang sila nga yung tagapamagitan Parang sabi ng tropa ko, doon nag-aano sa kanila, nagmi-meeting. 'Di ba? Kumbaga, okay doon. Kumbaga, hindi sila magulo. 'Di ba? Kakaroon ng bombaan sa paligid ng Oman pero sa kanila hindi. Pero ngayon nagbigay si Trump ng kanyang comment, mga lodi, no? Trump warns hell bomb Oman if it gets in the way. Kumbaga, once na makialam yung Oman sa sigalot diyan, although may alam ko na extend yung kanilang 60 days ceasefire, pero sinabihan na agad ni President Trump, no? President Trump told Fox News that if Oman interferes, the US will bomb the shit out of them, sabi, mga idol, no? So, kailangan relax lang yung Oman. Hindi natin sinasabing mangyayari to, pero kung tahimik lang yung Oman, di baka di sila madamay. Kumbaga, he also confirmed a back channel with Iran's Revolutionary Guard officials and said he's in no hurry on a deal. As the ceasefire nears expiration amid Strait of Hormuz talk. So, mag-expired na yung kanilang ceasefire nung sinabi niya to. Pero ngayon, goods na, mga idol. Ito, saan ba yun? Ito, no? Kaya nga sabi dito mga idol, markets receive big boost as Iran and United States extend ceasefire. The White House and Iranian leadership have reached an agreement to extend the ongoing 60-day ceasefire as reported by AI Arabia, no? AI Arabia. The diplomatic pitch puts a pause on further naval exercises in the Persian Gulf and caused an immediate drop of $5.20 agad, no? Kumbaga, bumagsak yung presyo ng oil dahil nagkaroon ng ceasefire per barrel in Brent crude, no? So, alam niyo yung mga ceasefire na yan, mga idol. Sabi ko nga sa inyo, parang nung una sasabi ni Trump, wala nang ceasefire o ano na to, G na to, bakbakan na to. Pero ngayon nagkakaroon ulit, tumahimik sila ng ilang araw and then sabi, bakbakan na and then tumahimik, ngayon ceasefire na naman. So wala, hindi natin alam kung saan to pupunta, mga idol No, pagdating diyan sa Middle East, parang business na lang 'yan sa tingin ko kung ano yung nangyayari dito Mga lods, hindi na hindi natutupad yung mga pinagsasabi nila, lalo na ni Trump, mga lods. No, speaking mga idol meron na ngayong joint military exercise sa Korea. Pero mga idol ito kasi meron na the military exercise Ulchi Freedom Shield. The main official goal of the 11-day maneuvers is to test joint defense readiness and practice repelling potential threats from North Korea. Kasi sa South Korea to. So dahil allied ng US, ang South Korea, mga idol, nagkakaroon sila ng mga joint military exercises. Mga lods, around 18,000 South Korean troops are taking part in the exercises. Approximately naman sa US is 28,500 American military personnel are also permanently stationed in the country. Grabe, ang dami, di ba? Pero mga idol, nag-post
si Daddy Trump kasi nauna tong announcement na to o yung joint military na to eh. Kasi pagkatapos ata nito, hindi ko alam kung ano yung nauna, humingi ng tulong si Trump sa North Korea na, oy, medyo assistan nyo naman kami dito sa Iran. Anong sabi ng South Korea? No, 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 thank you. Ayaw namin dyan. So medyo sumama yung loob ni Trump, mga idol. Kaya sabi niya rito, mga lodi. Ayan, sabi niya, eto na, dito na natin basahin. Based on my very good relationship with Kim Jong-un, sa North Korea na to of North Korea, I am not happy with the fact that the United States has long ago agreed to participate in joint military exercises with South Korea. These exercises are not only costly, kasi syempre, mahal yan, mga lods. Pag marami silang ginagawa dyan, mga idol, no? Medyo mahal ang gastos dyan. No? These exercises are not only costly, with much of this cost paid for by the United States of America. No? As usual, syempre, US yung nagbabayad niyan. But send a signal that it is totally inappropriate and hostile to a country that, as long as Donald J. Trump has been president, has been unthreatening and respectful. No? Kumbaga, mabait daw si Trump sa kanila. Therefore, and based on the fact that it is too late to cancel, kasi nga naumpisahan na yan, mga lods Hindi na makancel ni Daddy yan. No, therefore, and based on the fact that it is too late to cancel, I have instructed Secretary of War, si Pete Hegseth, to substantially reduce the joint military exercises. So, bawasan na yung pag-joint military dyan. Well, somewhat unrelated, I recently asked the President of South Korea if they would like to join us in the denuclearization of the Islamic Republic of Iran. And they said, no thanks. No, kumbaga tinanggihan sila ng South Korea. Kaya medyo masama ang loob ni Daddy Trump. Thank you for your attention to this matter, President Donald J. Trump. So, kaya inutusan niya na ang kanyang Secretary of War na si Pete Hegseth na, oy, boss, bawasan mo na yung dyan. Yung military exercises dyan. Gumagastos lang tayo dyan. Ayaw naman tayong tulungan ng South Korea na yan. Parang mas bati pa kami ni Kim Jong-un Ayan, no? Sabi niya dito sa video, di ba naalala niyo itong video na to? Na tumawid si Trump dyan sa border ng South Korea at ng North Korea. Kaya nga yung intro niya dito, mga idol, based on my very good relationship with Kim Jong-un. Imagine na pinoprotektahan niya yung North Korea na kalaban ni Kim Jong-un na hindi tumutulong sa kanya. Pero ang sinabi niya rito, good yung relationship nila ni Kim Jong-un. 'Di ba? So kaya lang kasi talagang anti-US talaga yung North Korea, mga lods. Napanood niyo yung movie nila nila James Franco. Napakalimutan ko yung pamagat nun. Yung movie nila James Franco na binan sa North Korea, mga idol, no? Natin tignan natin. Nakalimutan ko yung movie niya. Ayun, ito, The Interview. Ayan, yung The Interview. Mga lodi. Kasi interviewin niya dyan si Kim Jong-un. Mga lods, ayan yung movie na yan. So, napakatindi niyan. Ito yung artistang gumanap kay Kim Jong-un, ayan Tapos ban yan sa US, mga lodi. Maganda yung palabas din, sobrang nakakatawa yan, mga idol. Nanoorin nyo. Movie yan na parang chinupol nila yung North Korea. Ginago nila yung North Korea, mga lods. Diyan umamin si Eminem na bading si Eminem sa movie na yan. Ayan, mga lods, no? So, medyo nagkaroon ng samaan ng loob ang North Korea. Si Trump lang naman ang nag-voice out ng kanyang damdamin, no? Ng samaan loob niya sa North Korea. No, speaking of mga malulupit na bansa, mga idol, ang China, apektado ang Pilipinas dito. China claims it wants to build an environmental reserve. Kasi 'di ba, na news natin to kahapon na yung China gagawa sila ng yung ginagamit nila yung dagat para sa cooling, di ba? So eto na yon, mga lods, no? China claims it wants to build an environmental reserve at Scarborough Shoal
presenting itself as an ocean protector. Yet, its illegal distant water fishing fleets aggressively strip marine life and deplete global fish stocks across every ocean. So, sa Scarborough sila gagawa, mga idol, alam nyo naman yan. Ba't sila gagawa dyan? Kung pinag-aagawan pa yan. 'Di ba? Ano yun? Parang nyari, isang lugar, itong isang parte na to, nag-aagawan tayo dyan, tapos dyan ka gagawa ng sarili mo, edi magagalit yung ibang nakikipag-agawan sa'yo. 'Di ba? Tinanong ko pa nga kung totoo ba yan. Oo, totoo ang pangunahing claim ng tweet noong September 20, 2025 pa. Inaprubahan na ng State Council ng China ang pagtatayo ng Wang Yangdao National Nature Reserve, ang tawag nila sa Scarborough Shoal, Panatag Shoal, para protektahan ang coral reef. So ano pala to? Hindi pala to sa National Nature Reserve pala to na inuumpisahan na nila ngayon, no? Na inong 2025 pa inaprubahan. Para protektahan ang coral reef ecosystem, sinasaklaw nito ang humigit kumulang 3,500 hectares o 8,700 acres na northeastern side ng shoal Mycore Zone, no? So ayan mga lods, no? Ayan 'yun. Yung kanilang inumpisahan na pinapakita dito, okay? So dito na tayo, punta na tayo sa crypto natin, mga idol. So ito na, punta na tayo sa ating crypto, mga idol, no? Nako, medyo malulungkot yung ating mga sa bagay, understandable naman to, mga idol, no? Ang MicroStrategy o yung strategy buy 0 Bitcoin for the 8 consecutive weeks. Almost 3 months na, mga idol, na hindi bumibili ng Bitcoin ang strategy. The company has not purchased Bitcoin since June 21. In its latest report, strategy revealed it sold pa nga 3.46 million MicroStrategy for $333.7 million last week. The proceeds went toward prepared dividends, a $132.2 million strategy buyback, and boosting its USD reserve to 4.8 billion. Pero mga idol, hindi sila bumibili, pero yung holdings nila pares pa rin, no? Its holdings remain unchanged at meron silang 840,447 Bitcoin. Grabe, ang dami niyan, mga lodi. Ang dami pa rin yan kahit na ano pang sabihin nyo. Mas marami pa rin ata to sa sa hawak ng US ata, mga nasa lang 300 something 300,000 no? So mas malaki pa rin yung sa MicroStrategy. Pero syempre, maraming nalulungkot, no? At speaking of Bitcoin, mga lodi, ito tama yung sinabi dito ni Dams O2 Bossing, kakasabi mo lang nakaraan, no? 'Di ba? Ayan, 1 hour ago niya kinoment yan. Sabi dito, mga lods, the Philippines introduced a bill buy 10,000 Bitcoin and establish as a strategic reserve, no? So ayan, magkakaroon na ng strategic reserve, no, na Bitcoin ang Pilipinas, no? Nagpasa ng bill, no? Inintroduce lang yung bill na yon. BTC has outpaced all other asset classes with a compound annual growth of about 40%. The creation of BTC Reserve have already gained traction globally. Game theory is playing out globally. So parang sinasabi lang dito, mga idol, na ina-adapt na ng mga bawat bansa yung Bitcoin. Kumbaga, kung ang Philippines ay ina-adapt na yan, paano pa yung mga iba, no? Kasi yung Philippines dapat huli na yan dahil busy sila ngayon. busy tayo ngayon, ang Pilipinas ay busy ngayon. Yung mga nagrereklamo diyan, mga lodi, nasabi ko kasi kanina ba o kagabi, na bumabaha na, nag-impeachment pa rin, mga lodi. Tapos mayroong umiyak sa comment section. Wala akong, tapos nagsabi na, unsubscribe na kita, ganito. Hindi mag-unsubscribe ka. Hindi ko kailangan ng sutoy yaking dyan, mga idol, no? But mas gusto mo ba na kasi di ka siguro lumalabas. Hindi mo nakikita yung mga baha ngayon. Hindi ka naaawa sa mga nagtatrabaho sa labas at binabaha. Ang daming sasakyan ngayon na lumulutang sa Manila, sa Quezon City at kung saan-saan, 'di ba? Tapos ipupush mo pa 'yon. Ako pa yung ako ang iniisip ko yung marami, ikaw iniisip mo lang
yung ang tawag dito, sisihin o anuhin yung isang tao. Ngayon si Vice President. Pero ako ang iniisip ko yung marami at wala akong pakialam kung ikulong nila yan o hindi, no? Kung napatunayang ano. Pero ang iniisip ko, hindi ko naman sinabing tapusin na yung ano eh, yung impeachment eh. Ang sinasabi ko, dapat unahin muna nila kasi merong nangyayari ngayong kalamidad, 'di ba? So mas inuuna pa nila yon kaysa tumulong sa mga taong bayan, mga idol. So mali daw yun. So, huwag ka na, mag-subscribe ka na. Ayan. Nako, eto. Matindi to mga idol, kasama tayo dito. Kasama tayo dito XRP traders bet on a rebound as future position surge. No, kumbaga maraming naglulong ngayon, mga idol. So ayan, etong tagal na itong trade ko na to, hindi ko na nga nakita sa inyo eh. Oh. Ang trade natin na to is saan ko ba to position? Dito pa ata. Yan, dito pa ata. Dito ko pinosisyon yan, mga lods. Ang dami na nangyari. Muntik na ako ma-liquidate. Ayan, no? Tinamaan na pero hindi na-liquidate. Tas kanina bumaba ulit. Tas ngayon naka-recover ulit. So, ang dami na nangyari sa trade na to. Inayaan ko na to. Alay ko na to. Tawag ko dito alay. Ito na yung alay natin. Mga lods, alay na trade. No? Kung magsasucess o hindi. Kung makaka-recover. Eto, dahil nga isa tayo sa mga may position ngayon. Yung mga traders ngayon, sa futures, no, XRP futures open interest on exchanges has climbed to 2.75 billion per CoinGlass data. Ibig sabihin mga idol, maraming nag-trade ngayon o pumosisyon ng long sa XRP. Trading volume have reportedly increased 77% over the last 24 hours as XRP trades near $1, no? Dahil nga bumaba ng $1, maraming nagposition ng long. Napakadami. Long position now outnumbered short on major exchanges. The long to short ratio stands near 3:1, no? Kumbaga sa tatlong naka-long, isa lang ang naka-short. Mga idol, on Binance and 3.5 is to 1 naman sa OKX, mga loads, no? So ayun maraming nakalong ngayon, mga loads. Ang tanong, i-liquidate ba ni market maker yan? Magtatagumpay ba ang mga nakalong o masasama tayo sa statistic? Kasi nga naman, di ba? Bumaba na, sobrang bumaba eh. Kumbaga, maraming nakaisip agad na, oy, good position to. No? Kasi nga nasa $1 tayo, nasa range tayo ng $1. So, maraming traders ang nakaisip na good position at kasama tayo doon. So, kung maliliquidate tayo, kasama tayo sa mga statistic na yan. Mga loads, no? Kasi ito, mga lodi, matindi rin to ito medyo mahaba yung paliwanag natin dito mga lods, no? Kasi ito yung repo settlement. Ako hindi ko pa rin masyadong alam tong repo settlement. So gusto kong basahin natin kung ano yan, mga idol, no? Ang post ay nag-explain kung paano maaaring gamitin ng XRP Ledger sa napakalaking market ng repo transaction, lalo na sa US Treasury market. Simpleng paliwanag, ano ang repo? Ang repo, ito yung repurchase agreement, no? Ay parang short-term loan. Ayun pala yun. May Bank A na nangangailangan ng cash. Halimbawa lang to may Bank A na nangangailangan ng cash. May Bank B, institution na may cash naman siya. Ibibigay ng Bank A ang US Treasury security bilang collateral. Kumbaga dahil kailangan niya ng cash, ang gagawin niya, ibibigay niyang collateral yung US Treasury securities. Ibibigay naman o bibigyan siya ng Bank B ng cash kasi ayun yung kapalit nun, collateral niya yun. Pagkatapos ng ilang oras-araw, ibabalik ang cash kasama ang interest. No, ganun kasi diskarte sa mga bangko. At ibabalik naman ang Treasury collateral. Parang Treasury equals collateral, cash naman equals loan, interest bayad sa loan. No? Kumbaga mabilisan lang to. No? Ano ang sinasabi ng post tungkol sa XRP? Ang ideya ay gagamitin ang XRP Ledger para masettle ang parehong cash at collateral sa isang blockchain transaction para mabilis, 'di ba? Kasi kung matagal dati, 'di ba? So ngayon gagamitin ng XRP Ledger para mabilis na yung transaction. Sa halip na maraming system at intermediaries ang kailangan mag-coordinate, maaaring magkaroon ng isang on-chain settlement kung saan yung treasury token collateral, cash stablecoin payment, no? Kaya ang claim ng post, no payment without collateral, no collateral without payment. So balikan lang. Ibig sabihin, maaaring idisenyo ang transaksyon na bagay na nangyayari ang payment at transfer
ng collateral. Saan papasok ang Ripple dyan, mga idol? Binabanggit ng post ang iba't ibang bahagi ng Ripple ecosystem. Siyempre, yung Ripple Prime, Ripple Treasury, Ripple Custody, RUSD, OUSG, XRP Ledger Batch, On-Chain Consigner, at Collateral Mobility. Ang malaking punto nito ay hindi lang tungkol sa XRP token mismo. Ang malaking thesis ay Ripple infrastructure plus tokenized treasuries plus stablecoin plus XRP Ledger equals institutional settlement infrastructure. So ito na yung pinaka mangyayari, 'di ba? Ito yung kumbaga ito yung sangkap, ito yung luto na. Mga idol, no? Ayun yung mga sangkap, Ripple infrastructure, tokenized treasury, stablecoin, XRP Ledger, at ang kakalabasan is institutional settlement infrastructure, 'di ba? Bakit napakalaki nito? Kasi nga syempre parang napaka-importante. Ang post ay tumutukoy sa treasury repo market na napakalaki. Sinasabi nito kung kahit 5% lamang ng US Treasury repo activity ang eventually dumaan sa XRP Ledger, maaari itong magkaroon ng mahigit 100 trillion na annualized settlement turnover. Ganun kalaki. Mahalagang distinction, hindi ibig sabihin nito na 100 trillion na bagong perang papasok sa XRP. Ang ibig sabihin ng settlement turnover ay kabuang mahalaga ng transaksyon na maaaring maproseso kabilang ang paulit-ulit na transaksyon, parang trading volume, mga lodi, no? Paano ito maaaring makapekto sa XRP? Ito ang pinaka-importanting bahagi. Makinig kayo, mga idol, Kung maraming institutions ang gumamit ng XRP Ledger, maaaring tumaas ang demand para sa network at sa mga asset na ginagamit dito. Pero hindi automatic na ibig sabihin nito na tataas ang presyo ng XRP ng katumbas ng transaction volume. Siyempre naman, halimbawa 100 trillion settlement volume, 100 trillion na XRP buying pressure. Ang malaking tanong ay kung saan talaga gagamitin ang XRP sa bawat transaction, bilang bridge liquidity, asset collateral, o bilang function. Ang bottom line, ang bullish thesis ng post ay tokenized treasury, papuntang institutional collateral, papuntang repo transaction, patungo sa Ripple infrastructure, XRP Ledger settlement ang last niyan. Kung mangyayari ito sa malaking scale, magiging mas mahalaga ang XRP Ledger bilang financial settlement network, hindi lamang bilang blockchain para sa XRP transfer. Iyon ang ibig sabihin ng huling statement ng post. Malaking $1 trillion collateral markets move on-chain. Ang target na market ay hindi simpleng crypto market, mga traditional financial markets na nagkakahalaga ng trillion dollars, no? So, may tatanong ako. Kung nangyayari ito, ano ba yung sabi niya? Ilang percent? Then 5%. Kung 5% ng US Treasury, no? Kung makuha nga ang 5% ng US Treasury, yan, tanong lang natin, no? Magkano ang maaaring maging presyo ni XRP? Ayan, tanong lang natin, mga idol, no? If ever lang naman. Oo, pwedeng nating gumawa ng senaryo, 5%, etc., etc., August 17, etc., circulating billion. Market, una, gaano kalaki ang 5%? Ayan, dyan. Pero hindi ibig sabihin na kasi ilang trillion yung sinabi rito? 100 trillion, di ba? Tama ba? 100 trillion. Kung 100 billion, 1 ito. Kung 5 trillion nga lang to, pwede na maging $79. Tama ba? Kaya ano ang realistic bullish na scenario? 5% XRP, RS tokenized, hindi ko agad aasahan ang 50 to 100 XRP presyo. Mas reasonable hypothetical, XRP adoption only $2 to $5
Malaking institution na adoption ng XRP ginamit bilang liquidity asset. 5 to 15, XRP becomes a major institutional liquidity collateral asset. 5 to 30, ay 15 to 30, extreme bull case, $50 to $100. Ang dahilan kung bakit posible ang malaking difference ay velocity. Halimbawa, kung ang parehong XRP liquidity ay paulit-ulit na ginagamit na maaring transaction bawat araw, hindi kailangan magkaroon ng 630 billion worth of XRP. May actual, etc. etc. So, hindi sapat iyon para sabihin na 5% equals 100. Ang importante, pero, ulitin ko pero ito ang pinaka-importanting point. Kung ang thesis ay 5% repo XRP ledger, hindi sapat iyon para sabihin 5% equals $100. Ang mas importanteng tanong ay gaano kalaking bahagi ng 630 billion a day ang nangailangan mismo ng XRP liquidity. Kung halimbawa, XRP ang pangunahing bridge liquidity asset at kailangan mag-hold ng institutional market makers ng malaking XRP inventory, doon nagiging malakas o napakalakas ng price thesis. Kung personally, kung maaaring mangyayari ang 5% adoption at XRP mismo ang core liquidity asset, ang 10 to 30 range ay mas madaling i-model kesa diretsong 100. Ang 50 to 100 ay nangangailangan ng much bigger institutional at multi-trillion dollar valuation. So hindi na 'yon. Dito na tayo. Na kumbaga, pwedeng sabi niya rito parang sakto lang 10 to 30. Pero kung bullish 50 to 100. Ayun yung sinabi dito. Kung mangyayari yun mga idol, no? Kasi nga syempre magmi-meeting pa yan sila, mga loads, no? Kasama ang Ripple, kasama ni Trump. Alam nyo, merong isang video, mga idol, na parang kayang ilabas ni Trump ang trillion dollars at kumbaga i-handle niyo, ilalabas niyo yun. Pwede niya nga raw bayaran ang utang ng US ng 3 tupi. 3 tupi. So bakit kaya siya makikipag-meeting, mga idol, sa mga crypto at sa DTCC at iba pa, mga loads? Kasi ito yung video na yun Ayan, panoorin niyo to, mga idol I-ano ko lang ng konti para hindi tayo makopyright ni... In 1873, Congress quietly established something I call a secret trust for the American people. And for more than a century, this fund has quietly grown, untouched, into a $150 trillion fortune. $150 trillion. That's enough to pay off our entire national debt 4 times over. 4 times pala, hindi 3, no? If you divided it by the number of households in the U.S., it would be enough to turn every American family into a millionaire. Now, this trust should have enriched generations of Americans. That was its intended purpose. Instead, for more than a century, it's remained sealed off from the public. But that's all about to change, thanks to President Trump. You see, for the first time in more than 40 years, the president has the authority to release this secret trust. So, the president has the authorities to release this trust. Kung ikaw si President Trump, meron kang chances na i-release mo tong 150 trillion, mga idol. Hindi mo ba gagawin yun sa termino mo? Diba? Kilala niyo ba si Jim Rickards, mga lods? Na? It's all thanks to a 2024 Supreme Court ruling. So, nangyari yung ruling noon 2024. Mga idol, kaya nagkaroon ng kapangyarihan si Trump na pwede niyang i-open yung $150 trillion. That ruling had paved the way for President Trump to unleash this $150 trillion wealth reserve, and he's clearly stated his intentions to do so. Look, if you understand what's coming next, and you take the proper steps today, you could watch your net worth soar in the coming years. Ayun sinabi, mga lods. No? Kaya, sa tingin ko, isa yan, malay nyo, isa tong reason na to, kaya nakipag-meeting ngayon si Trump sa lahat ng mga financial institution, mga lodi. Ano sa palagay nyo, mga lods, no? Although, mga idol, sa panahon ni Trump, talagang bumagsak ng sobra yung crypto. Pero malay nyo, sa panahon din ni Trump, biglang yung bago siya, basta sa panahon niya, sa termino niya, siya naman yung magpalipad ng napaka-solid ng crypto. May chance na ganun. 'Di ba? So tulad nito, sino ba si Jim Rickards, mga lods, no? Ayun natin. Dating ano to sino ba? Dating matindi to, mga idol Tanungin ko lang ulit Who is, sino yan? Sino si Jim Rickards? So ayan
Si Jim Ricards ay, ayan. Op, ayaw pakilala. Ayaw pakilala si Jim Ricards, 'no? Ulit, last na. Sino si Jim Ricards? Nakalimutan ko din 'to, basta may government ano siya, eh, government ayaw pakilala si Jim Ricards, men. Dito na lang, dito na lang natin siya tanungin. Sino si ay hindi diyan, dito, ayan. Sino si Jim Ricards? Wala, ayaw. Oh, ayaw mo, si ChatGPT na lang. ChatGPT tayo. Siyempre meron sagot diyan, si Jim Ricards ay isang American economist, lawyer, investment banker, author at financial commentator na kilala sa pag-aanalisa ng global economy, monetary system, gold, currency, financial crisis at geopolitics. Nagtrabaho siya sa malaking financial institution tulad ng Citibank, Long-Term Capital Management at Caxton Associates. So, ayan. Kumbaga, hindi siya normal na tao, mga idol. No? May tira siya, kumbaga. Siya yung nagsabi nun. Okay? So, basa tayo ng comment nyo. Grabe yun, Grabe yun, mga idol. Ano sa tingin nyo mangyayari? No? Ako, mga lods, sa term ni Trump, alam ko magkakaroon ng gulatan yan bago siya matapos yung term niya. Si Rezo Joynil, bottom na talaga tayo, idol, kaya dagdagan ang bodega. O ayan, ano na ba tayo? Balik tayo ng $1. Dito na naglalaro yung alay kong trade. Funded account yan, ginagamit niyang trader na nakita, yung nakita mo, kasi naka-funded account din ako. Yung kaninang tinignan nating video na nagte-trade. Alam ko kapag mga ganung account, laging nananalo eh. Virgil Olisa, shoutout sa iyo. Pa-join sa group mo, idol. Nako, negative, idol, kasi mga kababata ako yun eh. Mga trader na talagang close. Pag sinali kita doon, ma-OP ka doon. Puro mga chupol yung mga tao doon. Mga idol. Edwin Mangaba, shoutout sa iyo. Si Peng Kalag, shoutout. At si Tango, sabi nga Lodi sa trading psychology, out of 100%, 90% doon ay talo. 10% lang ang mananalo. Tama ka dyan. Kaya dapat, habang nagtitrade tayo, nag-aaral tayo para unti-unti tayong mapunta doon sa 10%. Ronin Padilla, shoutout sa iyo. Si Romel Babiera, Martin the Great Babiera. Oh, puro Babiera dito. Idol mag-anak ba kayo? Tanggojo, puro impeachment yung flood control. Wala na. O, yan na nga eh. Putik na yan, Boss Jeb. Hindi lang pala ako nagkaganyan kagabi. Kainis position ako ng short tapos naka 50% SL. Ko, biglang split seconds lang tinamaan tas biglang dump diretso. Grabe. Grabe talaga ang market ngayon. Unpredictable. Maganda nga, idol, mag-showcase ka ng mga video footage ng mga traders o trades na malaki yung talo. Entertaining at saka informative. Si Sato, kilala niyo ba si Sato, mga idol? Isa yun sa Koreano. Paano ba spell ng paano nun? Double T ba yun? Sato Bitcoin. Ay, ito si Sato. Eto si Sato, ayun, nagtitrade siya ngayon, no? Kita nyo, mga idol. Laging nagtitrade yan, mga Lodi, no? At yung mga trade niyan, laging malulupit. Tsaka ayan siya, batang-bata pa yan, mga Lods. Ang laki mag-trade niyan. Million yan mag-trade. Pag nakita nyo matalo yan, million. Pero pag nakita nyo siya manalo, million din. Ganun siya, mga idol, no? So, mahilig siya magpagpag ng balikat, no? Dito rin, no? Intro niya yun. Intro niya siguro yan. Ayan. Ngayon nagtitrade siya. Tingnan natin. Ayan, no? Ano siya? Saan siya nagtitrade? SND. SNDK. Nakaano siya? Wala pa ata siyang position. Wala pa ata siya. Hindi, meron na. Negative na siya,
Oh, negative na siya, 13,000 USDT. Kita niyo yan mga idol? Ganyan magpatalo yan. Pero pag nakita niyo manalo yan, sobrang laki rin mga lodi. Matindi rin yan. Si Jeremiah De Gracia, shoutout sa iyo. Si Carlo Bautista. TWS updates, boss, always watching. Ayan. Sa chart, boss, pwede mag-recover to 1.1. Sana nga, no? Sana tagusin pataas pagka-reach nun para may buffer tayo sa 1 month at kalahati pa na paghintay sa Wake Me Up when September ends. Sama ka dyan, idol. Si King Shangsheng, si Am Francisco, ayan, strong support ang 62K sa Bitcoin, pwede. Go, Iron Bull, XRP, shoutout po, Lods, goods na goods ang update. Salamat po. Ayan, shoutout sa'yo always kay Phil Habis. Si Aldrin Matalo, goods na yan mula October to December, sabi ni Idol. Joseph Berdin, shoutout sa'yo. Si Clavis, kahit nung panahon pa ng mga hari at emperor, idol, yung mga mahihirap yung nagdurusa sa mga gera habang yung mga mayaman, party lang ng party. Kaya nga, no? So, ganun talaga. Life is unfair. Para kang lumalaban ng patas sa hindi patas na labanan. Lupit na. Na? Yung mga mahihirap na lumalaban ng patas, no? Sila yung mga lumalaban ng patas sa hindi patas na labanan sa gobyerno, mga idol. No? Sila, kumbaga, ako ba nabasa yun? Nabasa ko lang yun eh. Yan, Mark Anthony, shoutout sa'yo. Si Mr. Ads, Present Loads, tama ka Loads. Need lang mga post next week yun. Results ng meeting. Bullish ako Loads. Thanks sa confirmation. Shoutout si Idol. Si Leomar Prades, October 5, mark my word. Thanks me later, sabi ni Idol. Si Carlo Bautista, always watching boss. Si Junel Nael, shoutout sa'yo. Si Daily Habits Basics, ayan, shoutout sa'yo, Purba. Si Romeo Jr. Villanueva, si Stephen Andre. At grabe talaga to si Santos Jandel. Lagi itong nauuna, mga idol. No? So, nag-champion sa inyo si Santos Jandel. So, super shoutout sa'yo, idol. So, ayan ang news natin ngayong gabi ng Lunes, mga lods. Sana enjoy nyo. Medyo mahaba ata ang video natin. Matindi ata. No? O, medyo mahaba. So, sana enjoy nyo, mga lods, ang ating mga update ngayon. So, kita-kits tayo bukas ng umaga. Mga lods, total, wala namang pasok. Sana hindi ako mapuyat kakanood, mga lods. So, magandang araw sa inyo, mga idol. At what's up sa lahat. And What's up? You steal my job, bro! sorry. Sabi ko. So, ayun. Okay. Thank you. See you tomorrow.